Morning, everyone. Morning. Pakitapik naman yung katabi nyo. Good morning. Yan, yan. Praise God. We all came from a long vacation and it's beautiful, no? Kaya lang mahirap pabalik kasi traffic. Alam ko, nata-traffic yung marami. Lalo na kaming mga galing sa south, dyan sa tabi-tabi. Sobrang traffic. Pero God is a good God and it is another happy day. Amen? Amen. Lakasan niyo naman. Amen? Yeah. The gospel today, I am excited to share this with you kasi alam yung setting ng gospel natin today in Luke chapter 14, ang setting nito party, no? And I'm sure most of you must have gone to a party, no? Lalong-lalo na ng itong bakasyon. Oh, lalong-lalo na yung kaparty natin yung mga patay, no? Mga piyesta ng patay kasi, no? Ng mga patay. So, normally sa party, may kanya-kanyang lamesa yan, no? Ganon din marahil yung party noon, no? Kasi dito, ang setting dito, si Jesus, nasa party, no? May salo-salong ganon. Pero ang nagpapa-party ay isang Pharisee. Alam naman natin, pag Pharisee, o Sadducees, or Scribes, yan yung mga matatalino at magagaling sa society, pero puro kontra kay Jesus, no? Pero puro kontra kay Jesus yan. So, he was invited in that party. This is the setting of the gospel. This is nice, and this is easy. He was invited in the setting of, he was invited in the party. Pero ang nag-invite sa kanya, don't forget, is a Pharisee. At napapaligiran siya ng mga Pariseo. So ibig sabihin, lahat nakatingin sa kanyang galaw. So pwede rin nating imaginein na siguro ang gaganda at ang gagara ng kanilang mga suot, pero si Jesus, baka hindi ganun kagara, baka hindi ganun kaganda yung kanyang suot. Tapos bigla siyang nagkwento ng parable, no? Nagkwento siya ng parable, pero doon sa mga kalamesa niya, Kaya the first part, the gospel today, is already the last part of a very nice story, no? Saka siya nagsabi na ganito. Hanggang sa bumaling siya sa host. Do not forget, ang kausap niya rito ngayon yung host. And that is the gospel today, from verse 12 to 14. No? But actually, this story starts from verse 7. So from 7 to 11, nandun na sila sa setting. Kekwentuhan, nagkwento si Jesus, ganito. Pagdating sa 12, verse 12 to 14, ang kausap niya na yung host. So syempre pag host ka, ikaw yung may pera, ikaw yung nagpapakain, ikaw yung may kaya, ikaw yung pinakamasaya o ikaw siguro yung pinakamalungkot dahil ang laki ng gastos mo, no? Pero lahat masaya. Pagbalik niya sa host, ito na yung sinabi niya. Alam mo, pag magpapasalo-salo kang ganito, huwag mong iimbitahin yung mga kamag-anak mo, yung mga, basta kung sino naman, na ang layunin mo o ang magiging layunin nila ay bayaran ka, iimbitahin ka rin. Instead, ang imbitahin mo yung mga hindi talaga makakapag-imbita sa'yo. There's some points that I'd like to share with you here, no? The first point is, God is a good God. Ma'am Del never gets tired of that. Every time she stands here, he tells all of you that God loves you, that God is good, that God supplies our needs, that God provides for us. No? Sana ninanamnam natin lagi yun, lalong-lalo na tayo sa St. Peter. No? Ngayon, ang Diyos mabait sa lahat. Ang Diyos laging may paraan para abutin tayo. Pati yung mga walang kwenta, pati yung mga hindi deserving, merong paraan ng Diyos para mahalin tayo araw-araw. Laging merong paraan. Ganon ang Diyos. No? That is the first point. The second point is, hindi maikakaila na may mahirap at may mayaman. Aminin na natin yun. Kasi minsan may nagsasabi, kay Lord naman walang mahirap at mayaman. Siguro kay Lord. Pero dito sa atin, aminin na natin yon. May mayaman at may mahirap. Oy, pero maraming mayaman ngayon na mahirap dati. Maraming mahirap ngayon na mayaman dati. Meron namang mga mayayaman noon na hanggang ngayon, yumayaman pa rin.
At merong mga mahihirap noon, mas mahirap ngayon. So pag tinansya natin ang buhay, tapos doon tayo manggagaling sa mahal ng Diyos ang lahat, ano nangyari? Bakit may mahirap? Bakit may mayaman dati, tapos na mahirap ngayon? Kagagawan ba ng Diyos yun? Hindi kagagawa ng Diyos yun. Dahil ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagmahal sa lahat. Kung tutuusin, pwede talaga natin panghawakan na ang Diyos walang pinapanigan. Pero in theology, especially when you study the Gospels, mukhang may pinapanigan si Lord. Merong pinapanigan. At ang pinapanigan niya, yung mga aba, yung mga walang kalaban-laban, yung sinasabing mahirap. Tanong, pag-usapan lang muna natin itong mahirap at mayaman. Kausapin niyo ako ha. May mga mayayaman na mababait. Amen? Hindi nga. Pero may mga mayayaman na salbahe. Totoo? Ito. Huwag na lang yung mayayaman kasi baka di tayo makarelate. May mga mahihirap na mababait. Amen? Psst, kausapin niyo ako. Amen? Pero may mga mahihirap na nakakainis. May mga mahirap na nakakabwisit. Amen? In other words, may mga mahihirap na masarap tulungan. Pero may mga mahihirap na nakakainis tulungan. At ang mga mahihirap ngayon, hindi sila yung pangit ang suot. Yung katabi mo, ganun ang suot, pero mukhang mahirap yan. Baka mahirap yan. Mahirap kausap. Mahirap umintindi. Hirap magbayad pag umutang. Maraming klaseng kahirapan. Maraming klaseng kahirapan. Pero totoo yun. Pag tayo-tayo lang nag-uusap-usap dito, nako, bakit pinapanigan ng Diyos ang mahihirap? Bakit pinapanigan ng Diyos ang mahihirap? Kasi sabi niya dun sa host, alam mo, next time, pag nagpa-party kang ganito, ang iimbitahin mo yung mga pilay, yung mga, ano pa ba yun? Yung mga pipi, yung mga bingi, yung mga taong hindi makakapag-invite din sa'yo. Wala silang privilege na katulad mo. Wala silang kakayanan na katulad mo. Yun ang imbitahin mo. Kasi, ang magbabayad sa'yo, ay ang Ama sa langit. Pag ang inimbita mo, yung mga tao mag-iimbita sa'yo, pag inimbita ka, bayad na sila. No? Pero sandali, balik tayo sa mahihirap. Bakit laging pinapanigan ng Diyos seemingly ang mahihirap? Automatic ba na kapag mahirap, mabuti? Automatic ba na kapag mahirap, dapat tulungan? Ha? Uy, sandali, iba yung question ko ha. Automatic ba na ang mahihirap dapat tulungan? Parang wala kayong kakwenta-kwentang kausap pag galing sa bakasyon, ano? Oo. Maraming mahihirap nakakainis. Maraming mga mahihirap na parang hindi deserving. Maraming mga mahihirap, kasalanan nila kung bakit sila naghihirap. Amen? Totoo naman yon. Pero sandali, ang mahihirap ba dapat tulungan? Kailangan ng tulong? Oo, lahat yan kailangan ng tulong. Pati nga tayong mga may kaya sa buhay, tayong mga mayayaman, meron din tayong mga kailangan. And this is one thing that Jesus is probably pointing out to us this morning. Everybody needs help. Whether you're rich or you're poor, we all need help. But normally, the channels of help is what Christ needs also. The channels of help are those who are privileged. Yung may mga kaya sa buhay. Yung mga meron. Yung mga dating may hirap tapos umangat na nakaranas ng kahirapan, maganda silang maging daluyan ng tulong sa iba. Kaya nga 'di ba, sabi nga ni Kung Fu Chen, 'di ba? Sabi ni Kung Fu Chen, Confucius sa English, no? Do not give them fish, but teach them how to fish. No matter how, people need help.
particularly those who are poor, those who are underprivileged because they have no privilege, those who are weak, those who are left behind, those who have been outcast. All of them need help, just like all of us need God's help. But what is more important here is this point. Everybody is called to do good. Lahat naman siguro tayo may nagawa ng mabuti, no? Diyos ko, grabe ang buhay mo kung hanggang ngayon wala ka pang nagawang mabuti. No? Ang lungkot nun. Pero alam mo na kung saan ka didiretso. Pero lahat tayo, all of us by nature are good because we come from God. But wait, what is our reason in doing good? This is another point that Christ tells us. Everybody needs help. Whether you're rich or poor, we all need help. Rich people need poor people for some help, just like poor people need rich people. In other words, all of us have the opportunity to do good, whether you're rich or poor. Everybody's got the opportunity and even the calling to do good. The last question here is, why do we do good? Why do we do charity? Bakit parang pinapanigan ni Jesus, tinitingnan, huwag kang lumabas dapat tayo sa ordinaryo. Pag tutulong ka, sana may kinalaman yung Diyos sa pagtulong mo. Sana may kinalaman yung pagmamahal sa pagtulong mo, hindi lang puro makasarili. Kaya ito yung pinakabuod ng, pag privileged ka, ang i-invite mo yung underprivileged. Kasi pag nag-invite ka ng pareho mong privilege, kayo-kayo lang ang magsishare-share niyan. Yung may hirap, lalong hihirap. Isn't this a problem now of the Philippines or of many societies? Yung may hirap, lalong humihirap. Yung mayayaman, lalong yumayaman. This is not the plan of God. This is not the mind of God. Kaya tayong umaasenso, marami dito sa atin, ang gaganda ng itsura at maayos na ang buhay. Pero huwag niyong kakalimutan kung saan tayo galing. Yung iba sa atin dito, mahirap ang pinanggalingan at nakakaintindi ng kahirapan at ng kayamanan. Kaya dapat marunong tayong umusisa. Pero sandali, sa paggawa ng mabuti, sa pagtulong sa iba, saan ba galing ito? Ano ba yung ating motibo? At ito ang panukala ni Jesus. No? Ito ang panukala ni Jesus. Kapag tutulong ka sa iba na makakatulong sa iyo, pag tinulungan ka nila dahil tinulungan mo sila, bayad ka na. Hanggang dito lang. Pero sandali, pag may kinalaman ako sa pagtulong mo sa iba, sa pagpapasaya mo sa iba, so that people can celebrate. Those who cannot attend, those who cannot give a party, can enjoy a party because of you. Those who cannot enjoy life, the benefits of life, the extras of life, can enjoy the extras of life because of you. Ang laking bagay nun. Kasi hindi sila makakabawi. Laging sinasabi ng nanay ko, dati, Nonoy, mas magayon kung Diyos ang mabalos. Mas maray kung Diyos ang mabalos. Sa Bicol yun, may mga Bicolano, no? Mas maganda raw kapag Diyos ang magbabayad. Kaya pag may ginagawa ka, malaking bagay kapag may kinalaman ng Diyos. Lord, gagawin ko ito, hindi ito makabawi sa akin. Bala ka, ha? Mas maganda raw pag Diyos ang babawi sa iyo. Mas maganda. So, sa ating paggawa ng mabuti, na alam ko lahat tayo ay mabubuting tao, sa ating enjoy ng ating mga benefits, ng ating mga kayamanan, mga bigay sa atin ng Diyos, pati mga gifts, huwag natin kakalimutan yung pagtulong sa mga may hirap. Huwag natin kalimutan na papahalagahan yung mga parang hindi na pinapahalagahan. Kasi in that way, sinasangkot natin ang Diyos sa ating gawa. At mas maganda kapag siya ang bumawi, kapag siya ang nagbayad sa atin. Amen? Brothers and sisters, we've always heard that it is better to be a giver than to be a receiver. Mas maganda raw yung ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung laging
humihingi. Pero huwag niyong kalimutan na lahat tayo dumaan doon sa estado ng paghingi. Let me just tell you a very short story. When I was based in the province before, when I was younger, I met Brother Ernie in Pangasinan, si Brother Ernie Bordeos. We met in Pangasinan because I was based in the province when I was single. And then when we met, Brother Ernie told me, come to Manila. Come to Manila because there is so much harvest to do in Manila. Kaso ayokong pumunta ng Manila kasi komportable na ako sa Baguio, sa probinsya. Simple ang buhay. Basta walang complications. And then I serve the Lord by giving retreats, talks, and recollections. Nag-asawa yung sister ko, wala nang kasama yung nanay ko. Napilitan ako ngayon. Pero ang talagang nag-encourage sa akin to stay in Manila ay si Brother Ernie Bordeos. Takot ako pag walang community. Ayokong pumunta sa Manila, wala akong community. Sa Baguio, meron akong community. When I go to Dagupan, I have a community. When I go to La Union, I have a community. Pagdating sa Manila, wala akong community. But of course, my family is here. Actually, my mom. But I went to Manila by the encouragement of Brother Ernie. No, don't worry. In Manila, you will have a community. So nung nag-transfer ako ng Manila, kinupkup ako ni Brother Ernie. Tinitingnan ko yan, si Brother Ernie, si Sister Del, si York, magkaedad kami ni York. Tinitingnan ko, ang sasaya ng mga taong ito. Ang sasaya ng mga taong ito. Unti-unti, nabubuo sa isip ko, gusto ko maging katulad nila na hindi ako yung laging receiving end. Lord, gusto ko maging katulad nila na sila yung nagbibigay, sila yung nagpapasaya. Kasi umabot ako sa punto ng buhay ko na parang nag-aantay ako na pasayahin ako. Parang kailan kaya ako sasaya ulit? Kailan kaya ako sasaya ulit? Umabot ako sa punto na, Lord, tulungan mo ako na ako yung magpasaya ng iba. And you know, the rest is history, I can say. I imbibed the Spirit, that same Spirit that St. Peter enjoys up to now. I studied I dwelt and I went into the Word of God. I continued what I do. At nakakatuwa. Nakakatuwa. Ang sarap, brothers and sisters, magpasaya ng tao na walang bebuelta sa'yo, na alam mong Diyos ang babawi sa'yo. Tapos doon ko naalala yung nanay ko, Nonoy, mas maray kung Diyos ang mabalos. Mas maganda kapag Diyos ang babawi sa'yo. Kaysa yung tinulungan mo, ang tutulong sa'yo, hanggang doon lang yon. Pero pag Diyos ang bumawi sa'yo dahil yung tinulungan mo ay hindi makabawi sa'yo, malaking bagay. And God, remember, we started all these talks with a premise that God is good to all. We started with a premise that God supplies our needs. Sister Del started it, God loves us all. And you can just imagine if you're the channel of God's grace, instead of always be the receiving end, sana asamin natin yon. Kayo po na medyo magaganda na ang buhay ngayon, asamin yung magpaganda ng buhay ng iba. Tapos titingala ka lang. You will experience how God will provide and how God will repay. I think that is the beautiful message today in this prayer meeting. And I hope all of us should have that prayer. Lord, make me a channel. Teach me how to use what you give me to make others happy, especially those who are poor, those who are underprivileged. Make me a channel to make them happy, Lord God, in this life. Then I will await your reward that you promised. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe.
and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.